Best in swimsuit performance ba si Atisa Manalo kung titignan nyo itong apat na picture na to? So ano sa palagay nyo? Best in swimsuit na ba siya? Pero grabe, kung ganito nga yung talagang performance ni Atisa Manalo sa swimsuit sponsored event na yan. So as you can see, there are 4 photos in this picture. So unahin natin dito na parang mag-roll over siya, no? Tapos itong dalawang picture na to, yung tinatawag nilang upside down pose na kumbaga parang ginamit niya yung paa niya sa paglalakad. Tapos, alam mo yon sa swimsuit event na yan. And ang pinakamatindi sa lahat ay etong pa-split niya. So, sa harapan na pa-split, ayan, yung talagang nakabuka ka, no? So, kung ganito yung magiging performance niya sa mga susunod na swimsuit-sponsored events, marami talaga ang masyashock sa kanya at mapapanganga. Pinost pa mismo talaga ni Atisa Manalo sa kanyang personal Facebook page wherein ang sabi niya sa caption ay, "Did you watch my performance?" Pasabog, di ba? Kasi nga, makikita niyo yung different na unconventional poses of Atisa Manalo. So, makikita niyo nagtumbling-tumbling siya, naging official acrobat siya during the show na yan. So, matatawa ka na lang talaga kung ano ba, AI ba yan or hindi. Okay, for a closer look, titingnan natin yung eksena ni Atisa Manalo kung magiging acrobat Miss Universe representative siya. So, in this picture, parang magsa-somersault siya and siguro magda-landing siya doon sa swimming pool. And then, here comes yung dalawang upside down na kanyang photo. So, makikita nyo dito na talagang siguro ongoing yung tumbling niya dyan. Tapos, yung shot ay eksakto na nakuha na naka-upside down siya. So, dalawang picture yan. And ang pinakamatindi talaga dito ay yung kanyang pag-split. So, siguro no, pag ganito yung magiging ginagawa ni Atisa Manalo, tsak talaga na papaboran siya ng mga pageant fans. Especially kapag walang bearing yung swimsuit competition na to. Or swimsuit event lang, pero hindi siya competition. Pero syempre, eto yung totoong performance ni Atisa Manalo. Hindi po siya nag-tumbling and siguro AI yung ginawa nilang pag-tumbling na yan. So, since pag-uusapan natin itong totoong eksena sa swimsuit na event ni Atisa Manalo, she's wearing two-piece na parang mint green. So correct me if I'm wrong sa shade ng swimsuit na ginamit niya. And in here, ang pinaka na-observe ko sa kanya is the safety. It's because medyo makipot yung daan, yung dinadaanan nila, tapos nasa resort sila. So basically, medyo may parts na basa. Kaya there is a risk na pwedeng matapilok siya, tapos alam mo yon yung safety na katulad sa nangyari sa kanya doon sa Vietnam na hindi tuloy siya nakalakad for several days. And na nag-reflect ito sa kanyang performance in which mas maganda yung safety over sa pag 100% na peak ng peak. Since wala namang bearing itong event na ito, so it's okay na wag mo nang padalos-dalos. Nabanggit nga pala ni Atisa Manalo kahapon na ngayon yung closed door interview nila. I am not sure kung i-maintain nila yung 60-20-20 wherein yung scores sa preliminary interview ay pinakamalaki sa Q&A na 60%, 20% yung swimsuit and 20% sa gown. Baka may changes na, no? Kasi since nag-take over yung mga Latinos na owners, baka binalik sa rampahan yung criteria. So, tingnan na lang natin kung ano yung mga updates. Pero eto lang yung masasabi ko. Pagdating sa face card talaga, si Atisa Manalo na yan. So, if merong bagong ilalagay na awards or sa voting na best in face, si Atisa na yan. No doubt. Kung makikita nyo na medyo closed up view yung mga portraits na nakuha sa kanya during that swimsuit na event, grabe, napaka-diyosa talaga niyang tignan. Hindi na niya kailangan pang kapalan yung makeup kasi alam mo yung features pa lang niya, striking, parang may invisible laser na ile-laser ka talaga niya, ganon kaganda, ganon kalakas yung impact ng kanyang face card. And presenting to you yung letter P or the P group during the swimsuit presentation. Makikita natin si Palestine, and then si Panama, Paraguay, then si Peru. Then, of course, si Philippines. Tapos, andyan si
Puerto Rico, and then si Poland. So, yung hilerang letter P na yan, most siguro, in my opinion, makakapasok yan sa first cut, sa top 30. Especially kapag nakadeliver sila ng maayos sa Q&A na currently ginaganap ngayon, and pag sa preliminary competition, kapag pasabog yung kanilang both swimsuit and gown, tsak na malakas yung chance nila na makapasok. So that's it guys for my update. And tomorrow, another update or baka mamaya. So thank you guys. Bye-bye. Mwah.